Tapos isang araw, na hindi nga ako makakapagsalita na, hindi rin ako makalakad. Ang pakiramdam ko noon parang, katapusan ko na ba? Ito na, hanggang dito na lang ba ako? Breast cancer. Ito ang sakit na dumapo kay Ana noong 2009. Maraming tanong, tapos pati yung pinaka-foundation ng faith ko noon, medyo na-shake din siya. Talagang, sabi ko, Lord, alam ko nandiyan ka, pinagliling ko na kita eh. Naniniwala ako na gagaling ako, alam ko may kagalingan sa'yo. Pagkawala ng boses, hirap sa paglakad at kawalan ng gana sa pagkain ang ilan lamang sa mga nagpahirap kay Ana bunsod ng kanyang karamdaman. Every time darating yung panghihina sa akin o pagdududa o questioning, meron siyang dadali ng mga tao para i-encourage ako. Hindi ko rin madi-discount yung sobrang pag-aasikaso sa akin ng pamilya ko. Tatay ko, ng kapatid ko at lalo na ng asawa ko. Dumating din talaga yung hirap pero pag nasa Panginoon ka, hindi mo maiisip yung hirap eh. Lalo na kung mahal mo yung isang tao. Ngunit sa kabila ng lahat ng ito, naging sandigan ni Ana si Jesus. Nagsimula talaga ako na naramdaman ko na alam ko, sure ako, makaka-recover ako. Kasi dalawang bagay, yung salita ni God, yung Word of God, at yung mga panalangin ng mga tao na bumibisita sa akin. Kaagapay din ni Ana sa laban na ito ang mga kasamahan sa simbahan na patuloy siyang ipinapanalangin. Maraming nagpe-pray na pumupunta sa amin talaga. Saka yung ini-encourage ako. Even ni Pastor Richard, saka si Pastora ni pumupunta talaga na lakas ang mga loob mo. Mula sa hospital, kahit hindi ako nagdala sa kanya yung mga ka-churchmate natin. Sa kasalukuyan, unti-unti nang nanunumbalik ang dating lakas at sigla ni Ana. Batid ni Ana na ang pananampalataya at patuloy niyang pagdarasal kay Jesus ang siyang magiging daan para makamit nito ang ganap na kagalingan. Kay God, lagi may hope. Sabi nga niya sa salita niya, hindi lang may plano siya sa buhay mo. Pinanghawakan ko ito yun. 3 bagay yun sa Jeremiah 29:11. May plano pa siya sa buhay mo, sa buhay ko. Tapos, meron ka laging pag-asa at meron ka laging kinabukasan. I always thank God na kahit na napakadilim ng mga gabi, lagi darating yung umaga ka sa